Frankly speaking, Lord, hindi ko po ito magagawa kung hindi mo haya, Holy Spirit, mag-lead sa atin sa pag-broadcast ng iyong insight. Lord, pagamat hindi ako napakagaling mag-talk about mensahe, but nalalaman niyo po ang nilalaman ng aking puso. Hayaan niyo po nga kayo po ang daling ko sa pagbibigay ng mensahe ninyo po sa bawat isa. At kalimutan kong pagbintaw ko. Kahilingan ko rin po, Lord, hayaan mo maging matamis sa pandinig ng bawat isa sa amin ng iyong mensahe. Huwag silang tumingin sa akin, bagkus sa mensahe niyo po sila. Maging kagalakan sa kanilang mga puso at damdamin, kaluluwa ang mensahe para natin niyo po. Bagamat kami nasa proseso ng pananampalataya sa inyo, ayaw niyo kaming mahiwalay, mawala ang pananampalataya sa inyo. Salamat sa pangunguna niyo po. Salamat sa Holy Spirit, conviction ng Holy Spirit. Salamat sa magiging katagumpayan ng iyong gawain, hindi lang po sa labas ng panamba, tapos sa loob ng panamba, sa labas ng panamba. Lord, hayaan niyo pong lagi kami naka-tune in, gaya ng ipararating yung mensahe sa bawat isa. Salamat sa katagumpayan ng Diyos Christ, sa pangunguna niyo po sa bawat isa. Music Ministry, Tanto Ministry, sa aming mahal na Pastor Bernard, Pastor Irene, binigay siya totoong pastor sa iyong panamaan Jesus the Dead Icon. Naging totoong char. Pagkamat hindi na masabing 100% perfect ang char po rin. But Lord, naramdam po namin yung presensya mula ng ministerial prayer po. Naramdaman po namin yung presensya mula hanggang ulo hanggang kaon. Hinihi po nyo kami ng iyong mapagpalang kamay. At nag-work ang Holy Spirit, pinakahalaga po sa amin. Ang mag-work ang Holy Spirit sa pag-isa. Makalimutan na yung pagkita po. At ito po sa mga namin dalangin, pagsalang pagkakita po sambat sa pangalan po ng iyong mahal na bugtong na anak Jesus Christ, mga kasawang paggabay ng Holy Spirit, sabato sa amin. Ito sa mari. Amen. Yes, sir. Yes, glory to God. Hello, good morning po sa kanan, sa lahat ng pagbisayan. Bago pa tayo magsimula, may nais po akong pang-isin sa inyo. At dapat nung ipabilang dito. Sa bawat isa po sa atin, para ko 55 instructions. Sa bawat isa po sa atin, binibigyan ko po kayo ng karapatan, punayin na. Kung may nagagawa kong mali sa ito pa ng sa nagiging maling attitude, punayin niyo po ako. Once na hindi niyo ako pinuna, hindi niyo ako mahal bilang servant. Amen. Amen. Kung magbabasa po tayo ng Holy Bible, maunawa ako na maging ating kapastor. Kaya, huwag kayong magtaka. Sa pagpuna ninyo sa akin, wala akong anumang sakat o broadcast sa inyo. Pakinggan mo. Itinanim sa akin ang Holy Spirit, ang wisdom. Na ang pagkakamali ay hindi ko dapat bigyan ng katwiran. Isang dakilang katwiran lamang si Lord Jesus Christ. Ito siya ang nagbigay ng kaligtasan sa akin. Salamat sa pangunawa. Unahin niyo ako. Kasi pag hindi niyo ako pinunahin, hindi niyo ako. Hindi ako kasi huwag nyo na akong gagawa ng kwento. Kasi hindi kayo magkakasala sa akin. Kay God, kayo mismo magkakasala. So, ganun po yun. So, punta po tayo sa hello?
Yes, ang binigay po na, sino ba nakakaalam ng pinakamataas na halaman? Pinakamataas at pinakamatayog at pinakamatibay na halaman. Sycamore. Amor? Sycamore. Sycamore. Ano yun? Ang pinakamataas na halaman ay ang kawayan. Diba? Sycamore. Sycamore ba yun? But ang pinakamatibay na halaman, Ayan. kawayan. Kamatis daw, sabi ni Dexter. Yung kawayan, bakit kahit anong unos na dumarating sa kanya, ahapay lang siya, balik, tatayo muli. So, nagiging matatag siya sa anumang bagyo na dumating sa kanya. So, nagiging matatag siya bilang isang kawayan. At saka mas matibay siya sa mga konkrito. Kaya mas maganda bahay natin kawayan, malamig pa. Bakit yan po pasimula? Ang binigay po ni God sa atin ay kaya nabanggit sa Bible study. Next preaching natin, yan. Stand firm in your faith. So, bago lahat yan. Ayan. Ayan. Titingnan natin yung picture. Nakatayo siya. Hindi lang sa ganyan, bawat oras ng ating buhay, nakatayo tayo. Kaya sinasabi natin, always tayo nakatune in. Kaya gaya ng binabanggit natin, daily, nakikinig ng praise and worship song, nakikinig ng preaching sa YouTube, mga totoong pastor. So, hindi nakatune in tayo sa mensahe ni God daily sa work. Kaya, salamat sa Holy Spirit. Now, dito, magbibigay lang po tayo ng about sa Greek words to stand firm in your faith. New Testament writes use by specific Greek words that emphasize resilience, unshakable stability, and active perseverance. Ready? The four Greek words, stiko, hindi yung kinakain ko ha. The most common verbs translated as stand firm or stand fast. Derived from the root word testimony, to stand and means to hold your ground, persevere, and refuse to be moved. Anong ibig sabihin refuse to be moved? Gaya ng kawayan, hindi tayo natitinag sa ating pananampalataya. Bali, pistis, riotic, the Greek word for faith of faithfulness. It goes behind more belief representing a steadfast trust and confidence and God and truth of the gospel. Ba't hindi mangyayari ito sa atin kung hindi talaga totohanan tayo nagpapasakop kay God? May mga task si God na ibinibigay sa atin. Ayan, stereo, hindi ito yung sounds ha. Used as an adjective, it means firm, solid, and unyielding. Yan, ito na binigay ni God sa atin. Ayan. Korinto 6:13 and 14 of the 5. Maging mapagbantay, manindigan kayong matatag sa inyong pananampalataya sa Diyos, igalang ang kanyang mga utos, at ipanataling maayos ang inyong doktrina. Doktrina, kumilos tulad ng matandang mga lalaki at maging matapang, maging matatag. So habang tayo nagpapatuloy kay God, dito nagmumula ang pagiging matatag. Dapat natin sa pananampalataya kay God. Kahit anumang ang dilubyong dumating sa ating buhay ay hindi po tayo matitinag. No? May binigay lang po si God na 3 things yan. 3 things to do while you're standing faith and faith. First, ang mga pangako ng Diyos ay sa'yo. Bawat pinutol ang bawat araw bilang anak ng Diyos, may karapatan kang maniwala para sa kanila at ang kinin sila. Marahil alam mo ito at ang may
nang may malaking kagalakan, sumulong ka upang ang kinin lamang na matagpuan ang nagdiningas na sibat ng kaaway na lumilipad patungo sa iyo bawat pagliko. Bawat pagliko. Nakasuot ka ng iyong helmet ng kaligtasan. Gayon din ang iyong sinturo ng katotohanan, ang iyong baluti ng katwiran, at ang iyong mga sapatos ng kapayapaan. Kalasag ng kapangyarihan ng Diyos Amang Hari sa atin, dapat nananatili sa atin ito. Hawak mo ang iyong kalasag ng pananampalataya at isang kamay at ang iyong espada ng Espiritu sa kabilang kamay. Ikaw ay armado at handa. Now, dito pala, mapagtatanto natin na pag tayo na nagpapatuloy kay God, papasakot tayo, ay tunti tayo binabalot ng kapangyarihan. Hindi naman undas pa ito binalot sa atin kasi nasa atin ang pagpapasya. Unti-unti tayo nag-grow at nag-grow, tumitibay, nag-ilig ng kompleto yung armor, kapangyarihan ng armor ni God sa atin. Then, number 2, pagkatapos magsimula ng labanan, lumalaban ka sa loob ng mga araw, linggo at kahit taon. At ang mga missiles ay patuloy dumarating. Lumalaban ka hanggang maramdaman mong wala na. Ang iyong helmet ay nahulog sa gilid, ang iyong breastplate ay halos hindi makasabit at pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa upang manalo sa labanang ito. Anong ginagawa mo? Pinol dito ng Diyos sa dalawang salita. Tumayo ka. Ephesians 6:14. Tumayo ka. Ibig sabihin, huwag lang tayong tumayo. Magpatuloy tayo sa pananampalataya, pananalig kay God. Maging strong ang ating pananalig kay God. Hindi lang tayo naka-stuck. Marami sa atin, nalalaman ni God, stagnant. Dapat hindi po tayo maging stagnant. Dapat mag-move out tayo. Iyon ang ibig sabihin ng stand up. Now, kaya maging handa kayo ibigay sa inyo magandang balita. Maging handa kayo ibigay sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Anong pinoprotektahan nito? Ang ating puso na hindi makapag-trigger ang anumang deception ni Satan sa atin. Tanda po natin, nagiging overtime si Satan sa ating mga nananampalataya na. Kasi ayaw ni Satan na tuluyang mawala tayo sa kanyang kapangyarihan. Kaya doon sa mga hindi pa nakakilala sa kanya kay God, walang pakialam doon sa Satan kasi sa kanya na sila. But sa atin sila nakatingin, si Satan nakatingin sa atin. Kaya dapat huwag nating hayaan ang mga pagsubok, temptation ni Satan sa ating puso makapasok, ating mind, at maisagawa ng ating katawan. Para tayo panghinaan sa ating pananampalataya at pananalig kay God. Ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Ng talatang ito? Ayan. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng maging handa laban sa tukso o kasamaan. Ito ay gumagamit ng halimbawa ng isang sundalo na isinusuot ang kanyang mga pananggalang. Una, sinturo ng katotohanan. Katulad ito ng sinturo ng sundalo na humahawak sa iba pang bahagi ng kasuotan. Ang ibig sabihin nito ay dapat lagi tayong tapat at totoo. Ang katotohanan ang magpapatibay sa atin. Kaya lagi natin sinasabi. Halimbawa tayo nag-pray. Hingi tayo ng prayer sa mga prayer warriors. At ang tanong, tayo ba nakikipag-usap personal kay God? Malinaw ang pag-abibigkas ni God, makatotohanan. Katotohanan ang nagpapatibay sa atin. So maging tapat tayo sa pagpapasakop natin kay God.
Kahit kailan, lahat naman ng mga prayer warrior, oras-oras tayo pag-pray. Hindi pakikinggan ni God ang prayer ng prayer warrior sa iyo kung nanatili kang matigas ang ulo sa harapan niya. Magbasa po tayo ng Bible. Maunawa po natin. Nasa Holy Bible niya. Wala sa akin, ha? Sa Holy Bible. Now, baluti ng katwiran. Ang baluti ay ang matigas na panangga sa dibdib ng sundalo. Ang katwiran ay paggawa ng tama sa mata ng Diyos. Ito ay magpagtatanggol sa ating puso mula sa mga maling kaisipan. Dito natitigil utak natin gaya ng exhort kagabi. Utak, heart, body, dila. Magkakasabwat po sila. Sila ang tools ni Satan para manatili tayo sa disip. Huwag natin hayaan makapasok sa atin ni Satan. Makapag-penetrate ang gawa ni Satan sa atin. No? Dito naman, to make it clear, mas madaling matandaan ang paggawa ng tama sa pagsasabi ng totoo ng ating magiging sandata laban sa pagsubok. Pag nakikipag-usap tayo kay God, dapat maging makatotohanan po tayo. Hindi lang po tayo nagtutok hanggang tok lang. Dapat may pagsasagawa. Now, ito na. Three things yourself. Iniisip mo sa sarili mo, tatayo na lang ba ako? Yung kanina sinabi natin doon sa Greek. Well, tingnan natin kung ano ang itsura ng standing firm. Ang ibig sabihin ay ang tumayo ay huwag gumalaw. O magpanatili ng isang tuwid na posisyon. Magpagkagayon man, ang tagubiling ito mula sa Diyos ay tumatay matatag. Ay hindi isang positibong posisyon, kundi isang aktibo. Hindi niya sinasabi, huwag kang gumawa. Ibig sabihin, tumayo ka. Dapat maging matatag ka sa iyong pananampalataya sa akin. At magpatuloy ka. Na mapagtagayan po natin ang anumang dilubyo na darating sa ating mga buhay habang tayo nagpapatuloy. Okay, huwag po nating hayaan makasingit ang gawa ni Satan sa atin. Hindi sinabi ng Diyos na maging tamad ka. Sa totoo lang, habang matatag kang nakatayo sa pananampalataya, iyon ang panahon na iyong pananampalataya ang pinaka-aktibo dahil ito ang lugar kung saan hinayaan mong ang Diyos ang pumalik. Ito ang lugar kung saan ang iyong lakas ng tao ay nagtatapos at ang kapangyarihan ng Diyos ay namamayag. Ibig sabihin, nag-work ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Kung tayo nanatiling matatag sa pananampalataya kay God. Hindi lang po sa salita. Pagkus sa gawa. Kaya ni Abraham, may pananalig, may pagsasagawa, at may takot kay God. Dapat maging ganun din po tayo hanggang sa huli. Dahil dito pa muli papasok ang provision. No? Narito ang tatlong bagay na dapat gawin habang naninindigan ka sa pananampalataya para maranasan mo ang tagumpay na pinangako ng Diyos. Una, manindigan ka sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagpupuri. Kapag nagawa mo ng lahat ay matatag kang nananindigan sa iyong pananampalataya, may isang bagay na nagagawa mo na nagpapanibago sa iyong lakas at pagpagana ng kapangyarihan ng iyong buhay. Papuri, nakikita mo ang papuri ay hindi ang kabus na sumusunod sa kung ano ang nangyayari. Ito ay makina na nagdadala sa iyo. Ang papuri ay nagpapabago ng iyong sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ni Kenneth Copeland. Ang papuri ay malaking baril ng pananampalataya. Maganda sampol nito. Naalala mo ba noong ikulong sina Paul at Silas sa bitukan ng isang bilangguan, ang mga bagay na ay mukhang medyo malungkot
Karamihan sa mga tao ay nagsusumamo sa Diyos na palayain sila o isaalang-alang ang lahat ng paraang ang kanilang paglilingkod sa Kanya ay iniisip kung paano sila maaaring maging karapat dapat sa nangyayari. Ayan, may binigay na mensahe si God. Mamamagawa at 6:25. Nang magkahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at tumawid ng mga papuri at sa Diyos at nakikinig naman sa kanilang iba ang bilanggo. Ano ang ibig sabihin? Sina Pablo at Silas ay nakulong at binugbog dahil sa pagtuturo tungkol kay Jesus. Masakit ang kanilang sitwasyon, subalit imbis na magreklamo, sila ay nagdarasal at kumanta. Ang ibang bilanggo ay nakinig. Ito ay nagtuturo na tayo ay may pagtitiwala sa Diyos kahit may pagmabigat na problema. Basahin na ang buong kabanata ng Gawa 6 para sa mga sumusunod na himala. Dito, alam niyo, binigyan ako ng wisdom ng Holy Spirit. Dahil alam natin kung paano naging masama na ang gobyerno ng Pinas. Anong prayer ko doon sa mga sangkot sa corruption? Lord, hayaan niyo pong maikulong ng gobyernong Marcos ang lahat ng sangkot sa corruption. But then, once nakakulong sila, ito magiging paraan ninyo para sila makakilala sa inyo. Ito ang paraan ninyo para hanapin nila kayo. Bagamat ang katawang lupa nila nakakulong sa bilangguan, magiging malaya ang kanilang kaluluwa pagdating ng araw. So sabi nga magpanalangin ang kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, sabi ni God, huwag kayong magagalit sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pagkus, magalit kayo sa ginagawa nilang kasamaan. Paano tayo magalit? Ipag-pray po natin sila. Hindi sa ikakasama nila, basta ikakabuti na sa kanilang kaluluwa. So ganun po tayo. Kung nag-work na sa atin ang mga mensahe ni God, madali na lang po natin may apply po yan. Ayan. So sa halip sina Paul at Silas ay nanalangin at tumawid ng mga himyo sa Diyos. Mga Gawa 16:25. Ang resulta, ang lahat ng mga pintuan ng bilangguan ay nagbukas at ang tanakila ng bawat isa ay nakalas. Talata 26. Pumukas ang lahat ng pinto, nakalas ang bawat tanakila, lahat dahil sa papuri at pasasalamat kay God. Ibig sabihin, may papuri tayo at pananalangin. Kaya nga, ang pagiging naging Christian natin ay dapat isinasa-apply natin yung ang mga sangkap, pagbabasa ng Holy Bible, pag may meditate, devotion, prayer meeting, yan, Bible study, daily po yan. Walang Bible study, Bible reading. Pag-i-exhort, yung ginagawa natin. Kasi hindi natin nalalaman sa pag-i-exhort, ginagamit ang social media. Hindi nalalaman, may mga kaluluwa tayo na ilalapit. Okay. High-tech na po si God. Ngayon, kung high-tech si Satan, mas high-tech si God. Kaya dapat nung exhort na, dapat nagagamit po natin ang social media. Ipagmalaki, ikalat ang mensahe ni God sa social media. So, biglang nagkaroon sa Gawa 16:26, biglang nagkaroon ng napakalakas na lindol kung kaya't nayanig ang mga pundasyon ng bilangguan. Kaya ang nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalas ang tanikala. At dito, ayan, minsan nagbahagi si Kenneth Hagin, patutuo tungkol, i-broadcast mo muna natin yung mensahe kanina. Now,
kung tayo nakikinig ng mga mensahe ni God, hindi pala natin nalalaman, unti-unti tayo pala pinupuyos ng Holy Spirit sa pakikinig ng mensahe ni God. Ibig sabihin, pagiging matigas na puso natin, nagiging malambot. Kaya nang binanggit natin noon, mas maganda, maging mamon ang ating puso sa harapan ni God. Ayun, minsan ay nagbahagi si Kenneth Hagin ng patutuo tungkol sa isang missionary na nagkaroon ng bulutong bago magkaroon ng bakuna. Nang manalangin siya, binigyan siya ng Panginoon ng isang pangitay ng isang nakalumang timbangan ng balance. Ang isang panig ay may level na panalangin na nakasalansan ng mataas, habang ang isa naman ay may level na papuri. At mayroon lamang isang maliit na salansan na wala ang balanse. So kung may pananampalataya tayo, wala naman tayo pagsasagawa, useless. Kung may prayer tayo, wala naman tayo pagsasagawa, useless. Kung may pananalig man tayo, walang pagpupusap, pagpapasak, kaya useless. Hindi magiging matimbang. Dapat gawin natin timbang sila. Ang mag-work ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi natin masasabi, dapat magagawa natin. May proseso po tayo. Wag na lang hanggang doon lang ang proseso. Magpatuloy po tayo. Binibigyan na po tayo ng karapatan ni God at tuluyang kilalanin siya at isuko ang ating buhay pusot. Kaluluwa. Ang Panginoon ay nagsalita sa kanya at sinabi, kapag ang iyong mga papuri ay katumbas ng iyong panalangin, ikaw ay gagaling. Balance. 2 araw siyang walang ginawa kundi ang papuri sa Diyos. Walang siyang hiniling, pinuri niya lang siya. Sa pagkatapos ng 2 araw na iyon, siya ay ganap na gumaling. Yan ay kapangyarihan ng papuri. Alam mo noon mga nakaraan taon, nakasanayan ko mag-pray with pakikinig ng worship song. Okay, prayer song. Mahina lang siya. Nagbibigas ng prayer para ramdaman yung presensya ni God. Mula ulo hanggang pa. Kaya laging tumitimo sa akin. Once naramdaman ko ang Holy Spirit, magtatagumpay ang prayer. Kaya sabi nga ni Pastor Bernard, kung yung mga tao ay tinatayo rito na hindi magaling manalita, pagkos may buhay na patutuo, mas positibo po. Hindi ako pwede magsinungaling. Ang buhay na patutuo, muli babagising ko sa inyo, sa baging panserban natin bilang advocate, kasi yung kung papaliwanag po natin, yung repatriation form, 15 days lang po dapat yun. Dapat nakauwi na yung sisters investigator, 15 days. Pero nangyari po yun. Ang pinakamabilis noon, kung di ako nakakalimot, 2 araw o 3 araw. Yung 3 araw na yun, nagulat siya, binigyan siya ng ticket, yung pang sa taas, business ticket, nabanggit sa akin. At sabi sa akin, bakit ako binigyan ng ganong ticket? Sabi ng amo ko, para matiyak niyang makauwi siya ng Pinas. Hindi ko pa siya na i-report. Nagsabi pa lang siya na i-report ko siya. Sabi ko, nagtanong ako kaya mas maganda yung tatanong. Kung si Gideon nga nagtanong kay God mas maganda yung nagtatanong. Lord, ang tanong ko, kailan kaya kayo may mapapawid within 24 hours makauwi ang OFW? Nangyari po. OFW, Kuwait. Sa anong paraan? Si God may ginamit na tao sa OFW. Kuwait Police, ambulance, staff ng hospital, maging doctor. In-advise ka mag-pray, ipinag-pray ko rin siya, pasok dito sa papuri, may pananalangin, at may pagsasagawa. Kaya naging matagumpay. 24 hours, pinakita ni God ang katanungan ko sa kanya. Buhay ang patutuo. Kaya, babanggitin dito mamaya na magkaroon tayo ng
Huwag maghintay ng mag-alay ng papuri sa Diyos. Ibig sabihin, mag-usap po tayo. Useless po din ng pagpakikinig natin ng mensahe. Kadalasan pa nga baliwala yung mensahe. Ito po realidad na pumapasok sa panambahan. Aminin po natin o hindi. Mas maganda po magbasa po tayo ng Holy Bible. Gaya na sinasabi natin, kahit kailan, hindi tayo magkakaroon ng knowledge kung hindi tayo magbabasa ng Holy Bible. Hindi natin malalaman ang pagiging Diyos ni God sa bawat isa sa atin. At hindi kahit kailan, hindi mag-work ang wisdom sa atin. Wisdom ng kasamaan pwede pa. At maaari pa. Huwag maghintay. Ngunit sa purihin siya habang ikaw ay nakatayong matatag sa pananampalataya para sa tagumpay. Magpatuloy po tayo. Hindi lang po sa pananambahan. Kaya dapat lagi, once na pupunta tayo sa pananambahan, dapat sigad lang ang pinunta natin. Hindi sa sino. Hindi sa pinatatayo rito. Bagkus, tuning kagad. Purihin siya kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa iyong buhay. Purihin siya kung na ikaw ay naligtas, nailigtas, gumaling at patungo sa langit. Dito naman uli, papasok, provision. Hanggang huli, ang provision na sa ating God. Purihin siya bilang iyong manlilikha, tagapagsauli, kaibigan, tagapayo, mangaliw at matibay na turing. Siya ay karapat-dapat sa lahat ng ating papuri pagkatapos magpantay habang ang iyong lakas ay nagbabago habang ikaw ay nananindigan sa pananampalataya. May nagbabago sa ating katawang lupa. Higit sa ating spiritual man. Yung magkaroon lang tayo ng kagalakan every hours ng ating buhay, kahit may mga kapighatian dumarating sa atin. Baliwala po sa atin yan. Bakit nag-work na po ang Holy Spirit? Iniikot tayo ng Holy Spirit ng lahat ng laban natin sa buhay, mapagtatagumpayan natin. Manindigan sa pananampalataya. At higit sa lahat, nung nabanggit natin, ariin natin yung dakilang pag-ibig ni God para mag-work ang pagiging Diyos ni God sa akin. Stand firm. Maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal para sa ita. Ito na. Maganda. Kapag nanandiga ka ng mga may pananampalataya para sa iba, sa isang pangako ng Diyos, para sa iyong sarili, maging ito man ay pagpapagaling, pananalapi o sitwasyon ng pamilya, madaling tumuon sa wala kundi sa sarili mong sitwasyon. Gayunman, kapag nagawa mo na ang lahat na nanindigan ng matatag sa pananampalataya, ito ay perfectong oras para ibaling ang iyong puso sa iba. Pag may totoo tayong pananampalataya, pananalig, at alam natin nag-work ang Holy Spirit kasi iniyon ang galit ng Holy Spirit sa atin. Huwag mawala ang pananampalataya natin at pagpananalig kay God. Dito na mag-work ang dakilang pag-ibig ni God at dito na maisisir natin sa ating kapwa. Now, sa katunayan, maraming patutuo ng mga taong nangangailangan ng himala na nanalangin para sa isang himala para sa ibang tao para lamang bumaling at malaman ang natanggap nila ang kanilang paninindigan na matanggap. Kaya ang nga sinasabi sa James 5:16 na bilang mga Kristiyano dapat tayong magdasal para sa isa't isa upang tayo ay gumaling. Sino po ang buhay na patutuo rito sa pag-pray sa kapwa? Pastor Irene, Pastor Bernard, Dorothy, about doon sa usaping deliverance. But nakakalungkot, na-deliver na tayo eh. But kusa pa rin natin, biniwil ka, yun na naalis na sa atin. Dapat huwag po ganun. Maging makatotohanan tayo sa paghiling natin na i-deliverance tayo.
Kasi ito, dakilang pag-ibig ni God na ba dapat mapasa inyo, makalaya kayo, lalo na sa deception ni Satan. Ayan, Santiago. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kakapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ulitin natin, taong matuwid. Kahit mag-usal tayo na mag-usal ng panalangin, oras-oras, hanggat hindi nasasabi natin ang ating spiritual man ay matuwid, dingi sigad sa atin. Kahit oras-oras tayo pag-pray ng mga prayer warriors, useless po ang pagbasa po kayo ng Holy Bible. Mauunawaan. Anong mensahe ni God? Kung kayo may pinag-pray na kapwa nyo, ilalapit nyo sa akin, at mananatiling matigas ang puso niya, hindi ko pakikinggan ang prayer ninyo. Useless. At ang mahalaga na ilapit natin sila kay God. Si God na lang po ang magbibigay ng action sa kanya pag ipatigas ng ulo. So, ganun po yun. Sa pamamagitan ng isang pinakamataas na pagpapahayag ng pag-ibig, kapag nananalangin ka sa iba, mahal mo sila, ang paglalakad sa pag-ibig ay mapapanatili sa iyo na naayon sa salita ng Diyos at posisyon na tumatanggap ng isang himala. Yung mapaalis yung mga demon sa mga sumasanib sa ating kapatiran, isang himala kay God. Pero hindi mag-work ang himala kung iyong nagtutok kay God ay hindi totoong mananampalataya at walang pag-ibig ni God sa kanyang puso. Now, ayan. Maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging matiyaga. Kaya nga, kung nakikita ka na ba ng Twitter win, walang sinuman ang bawat tagumpay sa Biblia ay may panahon sa pagitan ng pangako at tagumpay. Ang ilan ay napakahabang panahon na may natural na ebidensya na sumasalungat sa pangako sa lahat ng paraan. Ano ang karaniwang sinulid sa bawat katagumpay sa Biblia? Alam nilang lahat ng sekreto, ang pasensya ay tumatagal ng pananampalataya hanggang sa linya ng pagtatapos. Ulit, provision. Now, sinabi ni Kenneth Copeland, ang pasensya ay nagpapatibay ng pananampalataya at pagbibigay. Ito ay pagtitiis upang magtiyaga hanggang sa dumating ang sagot. Kaya sinasabi ng Hebreo 10:36 na kailangan mo ang pasensya para matanggap mo ang pangako ng Diyos. Magandang balita, kailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos na matanggap ninyo kanyang pangako. So, dapat mapagtiisin tayo. Gaya ng binanggit natin ng last na preaching, mapagtiisin dapat. Kaya naman halos saan man mo matatagpuan ang pananampalatayang binanggit sa Biblia, nakakahanap ka rin ng pagtitiis. Bakit kamo? Nagkakaroon na ng connectivity ang Holy Spirit, spiritual man natin. Kaya natuturuan na yung katawang lupa natin. Na mapagtiisin na. As ang kambal, ang pananampalataya at pasensya ay ang kambal na kapangyarihan, magkasama, magbubunga sila bawat oras. Pag lagi tayo nakaswimming kay God, may isa sa buhay po natin. Yeah. Ngunit kailangan mong patuloy habang ikaw ay nakatayong matatag sa pananampalataya. Ulitin po natin, hindi lang sa pananambahan. Kasi in realidad, maraming stagnant na pumapasok sa panambahan. Dapat makawala na po tayo sa baging stagnant. Nadanasan ko po yan. Hindi po extended yan. Sabi nga natin, kailangan tayo magkaroon ng personal talk kay God. Basta sa personal talk tayo kay God, ang Holy Spirit mismo ang magtutok sa atin. Pupuyisin po tayo ng dakilan niyang pag-ibig.
Kahit gaano katigas ang ating puso, lalambot at lalambot po yun. Kaya lagi tayo kung babalikan po natin, lahat na nagpalikdob, pag-yung backside day niya, may katanungan po sila. Kaya napanood sila sa TikTok, ang anak ni Didulpe, minsan, kinaros niya sa ang Panginoon, ba't nagtanong sa kagagad, ba't ganito? Nabunagin po yung tao. Kaya mas maganda yung tatanong tayo kay God para mapakinggan ng Diyos sa mga ari, pakikilusan muli yung Holy Spirit. Kapag tatagumpayan po natin, kung haharapin natin yung tinatanong, hindi kasi natin mapagtatagumpayan yun, kung hindi tayo kikilos, ay pagsasagawa nga dapat. Pananampalataya, may pagsasagawa. Prayer na may pagsasagawa. Lagi silang magpantay. Walang lamang sa kanila. Gaya kanina na nabanggit. Ang pagpupursigi hanggang wakas yan ay nangangailangan ng pasensya sa Biblia para sa uri ng pasensya sa mundo. Para sa mundo, ang pasensya ay pagharap sa isang bagay o pagiti at pagtiis. Kaya ang pasensya ay sa Biblia ay nagpapatuloy sa isang bagay hanggat na kailangan. Wala man tayo dito sa Riyadh, sa Saudi, magpapatuloy po tayo sa Pinas sa pagpapasakop natin. Ang pasensya ay mag-iingat sa iyo mula sa iyong sarili, mga damdamin at mula sa panunood ng orasan. Hayaan ang pasensya na magkaroon ng kanyang perfectong gawain. So, habang may pasensya tayo, nagbuwok sa atin ang Holy Spirit at maturuan tayo paano kapag tagumpay na mapagpasensya sa atin. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga lingkod na nagpakita ng matinding pagtitiis at naghintay ng napakatagal para sa pangako o kahilingan nila sa Diyos. Ang kanilang mga kwento ay nagpapatunay na paghihintay ng hindi nasay na panang kundi pagsubok sa pananampalataya. Naranasan ko ito kasi ang kumpanya namin nagmamatigas. Ayaw magbigay ng kontrata. Through prayer, through gawa, nasisermonan ko nila sa HR, bakit ayaw mo magbigay ng kontrata? Inside ni God, may panalangin at may pagsasagawa. 5 years ko po, pinalangin ang kontrata. Ako lang ang binigyan ng kontrata sa mga Pilipino sa isang kumpanya. Nakakalomo rito kasi nakakapagpakasyon sila. Pero hindi pa ako nagpapakasyon. Paano paraan? Pandaraya. Hindi ka lugod-lugod. Ang ginagamit nila para makakuha siya ng OEC, yung umalis na kumpanya. Kasi nakapagpakasyon sila. Niluloko nila yung sa Pinas, POE. So, nakapagpakasyon. Pero ngayon, obligado na sila. Hindi sa makapagpakasyon hanggat wala silang kontrata. So, ganun po. Mamaya, bigyan natin mga sampul kung paano. Narito ang ilan sa mga pinakakilalang lingkod mula sa Lumang Tipan, Old Testament, hanggang sa Bagong Tipan. Ayan. Una, Abraham, siya ay tinawag na ama ng pananampalataya, ngunit naghintay siya ng 25 taong bago pinanganak ang anak ni Sarah na si Isaac at ipinangako sa kanila ng Diyos. Pagtuturo para tayo mapagpasensya sa ating mga buhay. Hindi tulog siya sa ating mga ninanais papagtagumpay. Anak? Siya ay matagal na naghirap na umiiyak dahil sa kawalan ng anak. Siya ay nanalangin ng may pagtitiya hanggang sa pinagkaloob ng Diyos sa Samuel na naging isang dakilang propeta. Magandang kwento nito kung babasahin niyo. Hiniling niya kay God na magkaroon siya ng anak. Ang pangako niya kay God, ang pangako niya, iaalay niya yung kay isa-isa niyang anak sa panambahay ni God hanggang sa naging propeta. So, ibig sabihin, nababasa na ni God, yun nilalaman ng puso ni Hana. Kaya ibinigay sa kanya ang anak at naging propeta. So, dubli-dubli ang blessing na ibinigay kay Samuel at kay Hana. King David,
Bagamat pinahiran na siya ng langis bilang susunod na hari, nung siya ay bata pa, naghintay siya ng humigit, kumulang 13 to 15 at dumaan sa maraming pagsubok bago siya opisyal na naging hari sa Israel. Ganun din po tayo, dadaan sa mga pagsubok. Sabi nga natin kanina, dubli ang pagsubok sa ating bisita. Now, ayan, Joseph, siya ay ipinagminta ng sarili niyang mga kapatid, naging alikin at pinagos ng 13 taon. Bago niya nakita ang katuparan ng plano ng Diyos na iligtas ang kanyang pamilya at buong Ehipto. Napakalaking bunga ng pag-aantay niya ng 13 taon, bagamat siya naghirap. Punta naman tayo sa bagong tipan. Simeon at Ana, sila ang mga matatandang propeta na naghintay sa templo sa loob ng maraming dekada at kanilang panalangin ay makita ang pinangakong Mesiyas na natupad nang dumating ang sanggol na si Jesus. Kung isipin natin, may darating ang Mesaya. So, matatag ang pag-aantay nila. Dalawa. Now, mga apostol, disipulo, matapos umakyat sa langit si Jesus, sila ay inutusan na maghintay sa Jerusalem. Nagtiga sila sa pananalangin at pagkakaisa sa loob ng isang araw bago ibuhos ang banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes. Mga Gawa 1:4. Ayan, si Jesus mismo. Bago siya simulan ang kanyang ministeryo sa lupa, siya ay naghantay ng 30 taon at nagtiis ng 40 days ng pag-aayuno at panunokso sa ilang bago sumunod ng lubusan sa kalooban ng Amang Hari. Dapat maging ganun po tayo. Mahaba ang pasensya. Yes? Kapag isinagawa mo ang tatlong bagay na ito upang gawin habang nakatayo ka ng matatag na pananampalataya sa pamamagitan ng papuri sa Diyos, panalangin para sa iba, at pag-active pasensya sa Biblia. Masarap ipag-pray ang kapwa natin. Lalo na pag nagtutupan ito. Kasi alam natin nag-work ang Holy Spirit ni God. Alam natin na sa atin ay dakilang pag-ibigyan. Hindi kasi mag-work ang Holy Spirit kung wala sa atin dakilang pag-ibigyan. Hindi mangyayari. Manatiling matatag sa pananampalataya, ganap na nakasuot ng baluti ng Diyos at bago mo malaman ang iyong tagumpay ay nasa iyong kamay na ito. No? Punta tayo na. Ang Panginoon sa pamagitan ni Isaias ay kinaharap ang kawalang pananampalataya at mga pagkakamali ng hari ng Juda. Nagato na nagtapos sa pananalitang ito. Kung hindi ka manindigan sa iyong pananampalataya, hindi ka talaga tatayo. Manindigan po tayo. Napahinto ako nito sa ating kinatatayuan. Ang matatag sa ating pananampalataya ang tanging para upang tayo ay makatayo sa panahon ito ng kaguluhan. Lalo ngayon, naging disipul na ang mundo ating ginaganap. Nagiging prideful na. Kaya lagi tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Isaiah, ang linyang ito ay hango sa prinsipyo ng na kung hindi tayo manindigan sa inyong pananampalataya, hindi tayo talaga tatayo. Kaya tumayo po tayo, kumilos po tayo, dumalaw po tayo. Kaya po natin mag-grow ang pananampalataya natin. Ito ay pagpapaalala. Ito ay pagpapaalala ng pananalig at pagtiwala sa Diyos ng pundasyon ng ating katatagan. Sa buhay po natin. 1 Corinthians, yeah. Remain of faith, trust in God and foundation. Be ready, stand firm in faith, be courageous and strong. And then, therefore, Corinthians 15:18, therefore, may beloved brothers be steadfast, immovable. Hindi tayo natitinag sa ating pananampalataya, pananalig kay God. Always abounding in the service of the Lord. Masarap magpagamit tayo kay God. Gaya ng pinanggit natin sa mga ulit. Yan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa palagi ng paglilingkod sa Panginoon.
Kung lagi tayo nakatuning kay God, yan ang magiging susi natin. Nung patuloy tayo magiging matatag kay God. Huwag lang dito sa pagpupunta ng panamba. Oras-oras dapat nakatuning tayo kay God. Walang mawawala po sa atin. Makakaroon po nga tayo. At pag nakatuning tayo kay God, magkakaroon tayo ng katiwasayan, puso't isipan, diwa. Magiging malusog ang ating pangatawan at kaluluwa. Challenge? Ayan. Hebreo 13, si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, pagpakailangan, kagaya ng kinanta natin kanina. Yep. Hebreo ang nagpapaalala sa atin ay isang napakalaking katotohanan sa pamamagitan ng pagsasabi sa atin na si Kristo ay siyang rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi tayo makakaranas ng himala ng Diyos kung hindi natin sisimulan ang panahon, paghamon sa ating panampalataya. Ang Kristiyanong humahamon sa kanyang pananampalataya ay natututo hindi lamang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi makita ang paggawa ng Diyos. Nakikita sa atin dito. Gaya ng sinasabi natin, hindi tayo magpapakita nito. Nakikita mismo sa atin dito, ng ating kausa. Dito sa atin, yung mga mahal natin sa buwan. At muli natin balikan ang mga naging mensahe ni God. Ayan. 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 Una, manitigas pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapuri. Maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal para sa iba. Hindi lang sa akin. Maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging matigas. Sa buhay na po. So, glory to God. At ayan lang po ang mensahe ni God. Naway, lumiwas sa ating mga puso. Lord, masalamat sa pagkakataon na ito. At matagumpay na ibukas po yung mensahe nyo. At masalamat sa Holy Spirit. Naway, patuloy namin maging sandala, sandigan, ang pagpasakop namin sa inyo. Ang pagkakaroon ng matatag na pananampalataya at higit sa lahat may pagsasagawa po talaga sa inyong araw. At ito po samot namin dalawin, pagkalapat ay pinagpasan niyo, pagsama sa pangalan po na mahal po itong anak ni Christ, maging sa walang sang paggabi ng Holy Spirit, sabat sa amin ito sa mali. Amen. Amen. Votos. So, tanong po, yung mensahe po ba ay para sa atin? Sino po magsasabi? Ngayon po ay darako naman tayo sa tithes and offering. At una po, medyo isi-share ko lang itong kwento na to. Malamang meron ng mga nakarinig o nakapanood na ng kwentong ito, but for the benefits